Hey yo, what's up mga katropa? At sa vlog na ito ay tuturuan ko kayo kung paano gumawa nitong tulip bouquet na ako mismo ang gagawa para sa inyo. Anyways, pinapakita ko na sa inyo itong ating mga material sa paggawa ng tulip bouquet. Kaya naman mga katropa ay sisimulan natin ito sa pamamagitan nitong pag-arrange muna ng ating mga tulips, which is ako rin ang mismong gumawa nito. Ayan. So i-arrange natin ito isa-isa in bouquet style, itong ating mga handmade na tulips. So kung inyo pong matatandaan ay na-feature na natin kung paano ko ginagawa itong mga tulips na ito. Kaya naman mga katropa ay maglalagay tayo ng tape, and then iti-tape natin itong unang tatlo na nasa itaas nitong ating bouquet style tulip. So iti-tape lang natin siya para magdikit-dikit. And then make sure na kailangan maayos yung ating mga bulaklak. So then after nito, i-arrange natin ito isa-isa. So gaya ng mga nakikita nyo, or gaya ng nakikita nyo dito. Ayan. So ganito siya, and then iti-tape uli natin. And then pagsasamahin or pag-iisay natin tong mga bulaklak nito. So make sure na kailangan hindi maghiwa-hiwalay or hindi magbabali-bali itong ating mga tulips. So tape uli natin. Ayan. Tapos kabit natin tong isang bulaklak little by little. Ayan. So kailangan medyo mahigpit para hindi magano. So ayan. So tinape na natin. Tingnan nyo. So ayan, tatlo na yung nagawa natin. So ganito rin yung gagawin nyo dun sa iba pa. Ang gagawin natin mga katropa is ile-layer natin ito kagaya nito. And then kukuha tayo ng malaking clear tape. Gugupitin natin, ayan. And then kakabit natin ito isa-isa, layer by layer. So itong mga tulips. So tigda 10 pieces ito mga katropa, ayan. Ngayon, tape natin siya. Make sure na medyo hihigpitan nyo para hindi tanggal-tanggal itong mga tulips. Ayan. So make sure na kailangan tight as in para hindi maghiwa-hiwalay. So ganyan yung gagawin ninyo, or ganyan. O diba? Ngayon naman mga katropa, sisimulan naman natin itong pagbabalot or wrapping. So meron tayong white cartolina. So fold natin ito ng paganito. So kung ano yung nakikita nyo, dapat ganyan din yun gagawin ninyo sa pag-fold nitong malaking white cartolina. And then mga katropa, ipuput natin itong ating nagawang tulip bouquets or tulips. Ayan. And then ang gagawin nyo mga katropa, make sure na pantay siya kagaya nito, and then irarap nyo siya na parang kagaya ganyan. Make sure mga katropa na mahigpit siya. And then iti-tape uli natin. Then guguntingin, ayan. And then iti-tape natin. Make sure mga katropa, sabi ko nga ay mahigpit yung pagkakatali nyo dito sa may wrapping. So kailangan mahigpit yung wrapping ninyo para hindi matanggal yung tulips dito po mismo sa kanyang pinagbabalutan. So maglalagay ulit tayo ng isa pa para hindi masyadong para mahigpit, ayan, hindi masyadong matanggal. So ayan mga katropa. Ngayon mga katropa, sisimulan naman natin yung second layering. So i-fold natin itong kahit ano, if it's either gift wrapped or what you call this, papel de hapon or Japanese paper or crepe paper, kahit anong available, pwede. So ito yung magiging second layer ng ating wrapping. So i-wrap nyo pa ito isa pa. Ayan, kung ano yung nakikita nyo sa screen, ganyan din po ang gagayahin ninyo. And then babalutin nyo siya. Make sure na kailangan mahigpit din ang pagkakabalot dito sa second layer. And then iti-tape natin. Make sure na mahigpit. Talagang as in mahigpit para hindi matanggal at maganda yung presentation ng ating bouquet. And then i-arrange nyo para hindi siya magusot. So yung mga gusot, ipa-flatten nyo. Ngayon naman mga katropa, sisimulan natin ito sa paggawa ng itong design. So ayan, so kahit anong paper, art paper, colored paper, ayan. And then iti-tape uli natin. Kung may scotch tape, pwede, much better. And then kakabit natin, ayan. So I hope sana may natutunan kayo dito sa ating
vlog how to make a tulip bouquet. So ayan na yung nagawa natin. So nagawa na natin pala. Ayan yung isa pa. Ngayon naman mga katropa is gagawin naman natin yung center. So ganyan uli ang pagkakarap. So black paper or kahit anong kulay ng colored paper. Ayan. So i-wrap nyo siya na parang ganito. And then ilalagay nyo siya sa gitna. Make sure na kailangan pantay para hindi magpunit yung side. So medyo nagpunit na nga pero gaganituhin nyo siya para hindi siya magusot or pantay siya. And then iti-tape uli natin mga katropa like this. Ayan. So another here side. Another one. Ayan. So kung may punit, then i-tape nyo na lang uli para hindi siya matanggal or hindi mapunit ng husto. So 'di ba? O ayan, malapit na tayo matapos. Ngayon, another colored paper uli, kahit anong kulay. Pwede ring Japanese or a crepe paper. At ibabalot naman natin itong hawakan nitong ating bouquet. So make sure na maigpit uli ang pagkakabalot. Lagyan natin uli ng tape. Ayan. And then another one here. Ayan. So ganito ako kung paano ko ginagawa yung mga tulip bouquets. Ayan. And then mga katropa is gugupitin nyo siya. And pag nagupit nyo na, i-stapleran ninyo. Ayan. Para magmukhang maganda yung ating handler o yung hawakan nitong ating bouquet. So ayan mga katropa. Ngayon naman babalutin na natin ito ng ribbon for final presentation. So ganito lang yung kung paano kayo nagsisintas ng sapatos, ganun din yung gagawin nyo sa pagkakabit ng ribbon dito sa ating bouquet. Kahit atong kulay ng ribbon, either red pa man yan or pink, okay na yan. So ayan mga katropa, perfect na yan for Valentine's, birthdays, and other occasions para sa inyong loved ones. Papakita ko pa sa inyo yung mga iba ko pang gawang tulip bouquet. I hope may natutunan at may idea na kayo kung paano ko ginagawa itong sarili kong gawang tulip bouquet made by Joms TV. Para sa inyo ito mga katropa, para mapasaya kayo. Ayan. Thank you very much po. Ingat po kayo palagi and God bless po sa inyong lahat. Okay? Discover and explore with Joms.